Siguradong hindi nakatanggi si LeBron James sa magandang inialok ni Rob Pelinka, ang general manager ng Los Angeles Lakers. Dahil natapos na nga ang trade deadline at nasa All-Star break na ngayon ang NBA, walang nakuha ang Lakers. Maliban kay Spencer Dinwiddie, parang perang dumulas lamang sa kamay mo at napunta sa Bombay. Pero kaya pala gano'n ang nangyari mga kaboltok ay may mas magandang plano si Rob Pelinka. At iyan naman ay malalaman mo bakit hindi nakipag-trade ang Lakers. Ano-ano ang plano nila? Ano ang sinabi ng mismong humahawak kay LeBron? Saan naman kaya mapupunta at magre-retiro si LeBron? Lahat ng yan ay pagkatapos lamang nito. Mga kaboltok, tiyak na mas magiging exciting ang susunod na season para sa Lakers. Hindi pa man natatapos ang season na ito ay may mga nakalatag na plano na ang Lakers. At sa pagtatapos ng trade deadline, matatandaan nga na maraming nangyari. Kabilang na nga ang pagmamakaawa daw ng Golden State Warriors sa Lakers para makuha lamang nila si LeBron James. Yan ay bago matapos ang trade deadline noon. Mga kaboltok tinatawag na nga ng ilan si LeBron na Lolo Bron, and yet kinukuha pa rin ng Warriors. Pero ano ang ginawa ni Rob Pelinka? Kinausap niya si LeBron kung payag daw ba siyang magpa-trade sa Warriors dahil nag-inquire noon ng Warriors sa mga huling minuto ng trade deadline. Ang sagot ng kampo ni LeBron kasama ang kanyang agent ay isang malaking hindi. Bukod pa diyan, may napabalita din ang Philadelphia 76ers ay nag-inquire din kay LeBron at sa Lakers. Ngunit ayon sa report, si Joel Embiid at 3 first round draft pick ang hinihingi daw noon ng Lakers. Sa mga nakaalala mga kaboltong, ito yung mga araw na napabalitang gusto daw umalis ng Lakers si LeBron. Iti-trade na daw ng Lakers si LeBron. Maraming mga rumor nangyari mga kaboltok, hindi man natin nakumpirma ang ilan sa mga yan, ngunit ganon pa man. Kaya pala ayaw umalis ni LeBron sa Lakers ay dahil may mas malaking plano pa sila. Ayon sa report, mas malaking isda ang gusto ng Lakers kaysa sa Atlanta Hawks na si Dejounte Murray. Yes mga kaboltok, isang superstar ang kukuhain ng Lakers pagkatapos ng season na ito. Pero sino nga ba ang malaking isdang iyan? Nariyan si Donovan Mitchell, si Trae Young, si Klay Thompson o kahit pa si Kyrie Irving. At posibleng may iba pa na uusbong sa trade deadline. At magagawa nila yan dahil 3 first round draft pick at 3 pick swap ang pinanghahawakan ng Lakers. Bukod pa sa mga trade assets nila, nasa kanila si D'Lo, si Hachimura, si Gabe Vincent o kahit si Austin Reeves. Yan lamang ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi nakipag-trade ang Lakers ngayong off-season. May mas malaking plano pa pala sila upang manatili sa kanila si LeBron James. Kaya naman mga kaboltok, mukhang hindi matatanggihan ni LeBron ang offer na iyan ng Lakers. Samantala mga idol, naniniwala naman ang dating star at legend na si Gary Payton na sa Los Angeles Lakers na magre-retiro si LeBron James. Good news nga yan para sa mga fans ng Lakers at sa mga fans ni LeBron. Sinabi ni Gary Payton na ang LA daw ay teritoryo ni Kobe Bryant. Ngunit ngayon ay si LeBron James na ang nag-take over nito. Dagdag pa ni Payton na ito daw ang huling titigilan ni LeBron. Dahil masyado na daw maraming napuntahan si LeBron, ang Cleveland, ang Miami, tapos bumalik sa Cleveland bago mapunta sa LA. At pinatutuhanan naman niya ng mismong agent na umahawak kay LeBron na nakapangako na daw si LeBron sa Los Angeles Lakers. Mga idol, sa Lakers nga kaya magtatapos ang karera ni LeBron dahil para mangyari yon, kailangan munang gumawa ng magic pitik ni Pelinka na parang buy one take one. Dahil para makuha mo ang tatay, dapat kuhain mo muna ang anak. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk.